Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan paano po ba mag-fireproof ng ating mga materyales na gawa sa kahoy. So kadalasan po ngayon sa mga materyales po natin, tayo po ay gumagamit po ng mga materyales na hindi po natatabla ng apoy. Bagamat may mga pagkakataon po na hindi natin maiiwasan, tayo pa rin po sa kasalukuyan ay gumagamit po ng mga plywood at anong mga kahoy. So may mga paraan po dyan na ating gagawin upang ang ating mga materyales na gawa sa kahoy ay hindi po tabla ng apoy. Sabi nga po nila, mabuti na nga pong manakawan, wag lang masunugan. Napakahirap po sa panahon na to na iisipin natin na malaki na masyado ang ating nagagastos sa ating pagpapagawa, tapos hindi pa tayo sigurado na pagdating ng araw ang ating pong pinaghirapan ay mapupunta lang sa abo. So napakalaking bagay po nito na dapat po ninyong malaman kung gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng fireproof ng mga materyales. So paano ito gawin? So bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ito po ngayon sa ating harapan, nandito na po yung ating fire retardant, no? Ayan po, kung inyo pong mapapansin, pagpasensya nyo na po at medyo madumi yung ating galon. Kasi po matagal po siyang na-stock sa ating warehouse. Kaya medyo nadumi yan siya. Pero ito po, bago pa po yan. So, ang gagawin lang po natin, yan, bubuksan po natin. Yan o, nakaselyo pa po yan. Tapos, tatanggalin mo yung takip. Tapos, isasalin nyo lang po sa isang lalagyan. Pwede po siyang i-apply sa pamamagitan po ng brush, ng roller. No, pwede din po siya sa spray. Pero sa amin po, mas madali po naming nagagamit ang paglagay po ng fire retardant, no, sa pamamagitan po ng baby roller. Nasa sa inyo po 'yun kung paano magiging madali sa inyo. Pero sa amin, mas madali siya base sa aming experience kapag ginagamitan po ng baby roller. Disclaimer po, ang video po natin ito ay hindi po sponsored, no? Ito lang po yung video na available po sa ating hardware na atin pong mabibili. So, kung sa inyo pong lugar, kung may mga ibang brand po na available, pwede nyo po siyang gamitin as long as katulad rin po siya ng brand na to na fire retardant. So, napakahalagang bagay po nito na dapat nyo pong malaman. Ngayon po, ituturo ko na po sa inyo kung paano po ba gamitin ang ating fire retardant. So, siguraduhin nyo lang po na tapusin ang video ito. At ito po ay napakadaling gawin. Hindi nyo po kailangang maging isang biyasa sa pag-apply ng ganitong klase ng fire retardant. Kahit first time nyo pa lang po na itong gagawin, madali nyo po itong matutunan kasi napakadali po niyang i-apply. So, simulan na po natin. Ngayon po ay atin na pong sisimulan ang proseso. Sisiguraduhin nyo lang po na ang area po na inyong pag-a-applyan ay malinis, wala pong alikabok. So, dapat po natanggalan po siya ng alikabok. Tapos ngayon, isasalin nyo lang po siya sa isang lalagyan. Kasi ito po yung ating baby roller. Ngayon po ay sisimulan na po natin ang pag-a-apply ng ating fire retardant. Samahan nyo po ako. Ngayon po, tapos na po tayong mag-apply ng ating fire retardant. So ito po, kung inyo pong makikita, meron po tayong hawak na papel. Lalagyan po natin siya ng fire retardant. Ito po mamaya ang ating magiging sample. Makikita po natin kung talagang habang tinatablan ito ng apoy o hindi. So lalagyan po natin siya.
So ito po, no? Nalagyan na po natin siya ng fire retardant. Patutuyuin lang po natin siya. Kung inyo pong makikita, medyo oily po ang ating fire retardant. Ganyan po talaga ang kanyang itsura. So pag kayo po ang nag-apply ng fire retardant, antayin nyo lang po siya na matuyo. Tapos pag natuyo na po siya, pwede nyo na po siyang pinturahan. Kung gusto nyo pong pinturahan yung inyong plywood, yung inyong mga kahoy, antayin nyo lang pong matuyo ang ating fire retardant. So ito po yung sample, itatabi natin. Mamaya testingan natin kung talaga ba siyang nasusunog o hindi. Ito na po ngayon yung ating in-applyan, no? Bali yung in-applyan po natin ng ating fire retardant ay bench, yung gagawin pong bench sa aming ginagawang project. So ayan, kung inyo pong makikita, nalagyan na po namin yan ng fire retardant. Antayin na lang po natin siyang matuyo. Siguraduhin nyo lang po na lahat ng area po ay nalagyan. Yung taas, yan po yung taas. Yan, yung mga gilid, yung mga ilalim. Siguraduhin nyo lang po na nalagyan yung mga lahat ng yan ng fire retardant. At masisigurado po natin na yan po ay hindi na po tatabla ng apoy. Mamaya po pagkatapos nito, pag natuyo po yung ating sample ay magte-testing po tayo mamaya kung talaga bang tinatablan ito ng apoy o hindi. Ayan. Ito na po mga kapatid, kung inyo pong makikita, ito po yung mga bench na in-applyan natin ng fire retardant. Ito yung tuyo na po siya. Yan po yung mga kapatid po natin, nagpapahinga kasi break time namin. So ngayon ang gagawin natin, magte-testing na tayo. Kung inyo pong matatandaan, nung last time meron tayong sinampulan na papel. Titingnan natin kung tatablan nga ba siya ng apoy o hindi. So samahan nyo ako. Ito po ngayon sa ating harapan, meron po tayong dalawang karton. Itong isa po na to, ito po, yan po yung hindi in-applyan ng fire retardant. Tapos ito po yung in-applyan po natin ng fire retardant. Ngayon, makikita po ninyo yung comparison between dun sa in-applyan ng fire retardant at saka dun sa hindi, kung talaga nga pong tinatabla ng apoy. Kung inyo pong makapansin, ito po, tuyong-tuyo na po to, no? Huwag nyo pong isipin na ito po ay basa. Ito po ay tuyo na. Bali, may 2 araw na po yan na napatuyo. Hindi lang po natin na nung nakaraan yung ginawa nating video kasi medyo busy tayo, pero ngayon itutuloy po natin. So susubukan po natin siya. Ayan po, kung inyo pong makikita, tinatablan siya ng apoy. Ayan po yung hindi na-applyan ng fire retardant. Papatay na po natin. Ayan. Tapos, ito naman po yung in-applyan natin ng fire retardant. Susubukan po natin siya kung tatablan po siya ng apoy o hindi. Ayan po, kung inyong makikita, no? Hindi po siya tinatablan ng apoy. Ayan, hindi po siya tinatablan, no? Ayan po. Nag-uuling lang po siya, pero hindi po siya tinatablan ng apoy. Ngayon po, para mas convincing po na kung tinatablan ba siya ng apoy o hindi, lalagyan po natin siya ng lacquer thinner. Ayan po. Para maging safety po ang ating demo, naganda po tayo ng ating fire extinguisher. No, just in case na magkaroon ng problema, ay meron po tayong magagamit. Pero tayo po ay sigurado na hindi po yan tatablan dahil ilang beses na po tayong gumamit niyan, no? Ilang beses na po natin siyang tinesting, no? Gusto lang po natin na maging maayos po, maging safe po ang ating pagdidemo. So lalagyan po natin siya ng lacquer thinner. Ayan po, sa ating harapan ngayon, nandiyan po ang ating lacquer thinner. Para mas convincing po na yung ating karton na in-applyan po ng fire retardant ay ganyan din po ang mangyayari sa mga kahoy na ating ginagamit. Na once na na-applyan na po ng fire retardant ay hindi po siya tatablan ng apoy. So lalagyan po natin ng lacquer thinner. Yan po, alam nyo naman po na ang lacquer thinner ay kinakain ng apoy o tinatablan po ng apoy. So makikita po natin kung talagang masusunog siya o hindi. So ito na po ngayon, lalagyan na po natin siya ng lacquer thinner. Yan po. Lacquer thinner na po siya.
Paalala lang po sa inyo mga kapatid, no? Huwag nyo po basta-basta gagawin to sa inyong bahay na hindi kayo handa sa pwedeng mangyari. Kasi po, very flammable po ang ating lacquer thinner. So mag-iingat po tayo sa pagtitesting. Ito po ay demo lang po, for demo purposes lang po. So, subukan na po natin. Andyan yung nesting. Ayan po, kung inyo pong nakikita, no, nagliliyab lang po yan dahil po yan sa lacquer thinner. Pero hindi po yan nasusunog. Ayan po. May dating po yan. Maligo na kayo, gagamitin yung CR room. Ano, pakay dyan. Siya? Ayan po. Wala kayo. Kita nyo po, hindi po siya tinabla ng apoy. Nagmamadali niya ako. Ayan, maraming salamat po. Malinaw po, kita-kita nyo na po na kapag tayo po ay nag-apply ng fire retardant, hindi po siya basta-basta tinatabla ng apoy. Maraming salamat po mga kapatid. Dalangin ko po na ang video ko pong ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kaalaman, nakapagdulot muli sa inyo ng inspirasyon, nakadulot muli sa inyo ng kahalagahan kung gaano ba kahalaga ang materyales na naka-fireproof. Muli po, ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.